Grabe ang Davao City. Lakas maka sana all. Sana all kagaya sa Davao City. Sana all or sana sa buong Pilipinas ay kagaya sa Davao City na malinis, safe, progressive, disiplinado ang mga tao. Sana kagaya sa Davao City na ang mayor ay hindi kurakot. Sana kagaya sa Davao City na ang kanilang lugar ay protektado, minamahal ang kababayan pati lugar ng kailang mga politiko. Sana all kagaya sa Davao City na nagkakaisa ang mga konsiho, vice mayor tsaka mayor, hindi nag-aaway-away, nagkakaisa tungo sa direksyon na mas pagandahin, pagtibayin ang seguridad at lalong pagyamanin ang syudad at patungo sa direksyon na bibigyan ng magandang serbisyo ang bawat tao, mamamayang Pilipino. Sana all kagaya sa Davao City, sana all mayroong Duterte, pero sad to say, hindi ho tayo binayaan ng mga leader na magagaling, no, sa ibang lugar, like mostly sa mga mayor natin sa mga ibang mga highly urbanized cities, component city and municipality, mga garapal, mga buhaya, like wala silang trabaho, wala silang ginagawang magandang proyekto, wala silang magandang batas na pinatupad, inimplementa, pero ang daming utang, no, ang laki ng mga pagkakautang. I-check niyo yung municipality, cities, panigurado may mga debt yan, no, mayroong national debt sa ibig sabihin nangungutang yung mga yan para pampagawa ng kalsada, kahit yung siguro pinapampagawa ng mga puso, flowing, mga lamp lights, street lights, siguro mga yan ay pinanguutang pa yan, no? Kaya naman siguro bayaran ng iyong munisipyo, ng iyong city hall or ng iyong city. Pero dito sa Davao City wala kaming utang dito, zero debt kami. Like nakakatuwa, no? Davao City is the best. Duterte kasi. So siguro kung si Tatay Digong lang, hindi lang talaga siya umalis sa Malacanang, ibig kong sabihin kung nagmarsyalo sana siya or kung binago yung konstitusyon nung time niya, no, nagkaroon ng charter change, and like yung 6 years going 20 years, hindi sana hanggang ngayon libreng sakay pa rin yung EDSA. Di ba, naalala nyo dati nung panahon ng pandemic, meron tayong free rides, tapos yung mga public, yung mga private properties or mga private entity, mga negosyante, mga kumpanya, mga corporate businesses ay inobliga sila ni Tatay Digong na mag-provide rin ng kailang mga free shuttle services or free shuttle service kasi nga pandemic, no. So bilang lang yung mga sasakyan, tapos libreng sakay talaga. Nakatuwa lang, no, na sa panahon ni Tatay Digong nangutang siya ng 6 trillion pesos, pero yung 6 trillion pesos na yon sa loob ng 6 years na yon. Tapos ang dami niya nagawang mga proyekto, ang dami niya nagawang mga world class na mga tulay, mga road widenings, di ba? Mga tulay, mga pagre-renovation sa mga airports, seaports, at syempre yung pandemic, mga gamot, di ba? Kasama yun sa inutang, yung mga bakuna. Tsaka libreng sakay. Tsaka nakatuwa rin kay Tatay Digong, no, dahil nga sa kanyang modernization bus or public transport modernization ay nagkaroon tayo ng EDSA bus carousel sa may EDSA. Nakatuwa, grabe, sobrang laking tulong ho nun. Very efficient siya para sa mga pasahero, and sa time niya ay libre pa ang sakay, walang bayad, no. Tapos pinagpatuloy ngayon ni BBM, no, like siguro mga ilang buwan ba yun, mga 3 or 5 buwan yata bago niya tinanggal ang libreng sakay. So di ba nakatuwa lang, siguro kung si Tatay Digong ang presidente natin hanggang ngayon, baka subsidized na lahat, no, baka yung bigas libre na, diba? Baka yung mga patubig, yung mga medisina, lahat subsidized, no, sa ating gobyerno. Kaso nga lang sa panahon ni BBM malabong i-subsidize, nagnanakaw pa nga di ba? So yung dapat pambiling gamot sa mga may cancer sa PGH, yan, imbes na ipambili ng gamot kasi yun naman talaga yung nakatalagayan or nakaalat talaga yan para sa mga may sakit, pero ang ginawa ni BBM ay binulsa niya, di ba? So you know, ang pastatuhay talaga siya, bababa siya or hihinto talaga siya sa mga designated area talaga ng kagaya nito. Kasi ito ay nakaprogram na para talaga siyang MRT o litinggo na hindi siya pwedeng pahintuin or paparahin anywhere na gusto mo, no. Hindi siya kagaya sa jeep na yun ang basta-basta na lang hihinto kung gustuhin nila. So meron talaga siyang nakaprogram ba. Pero in some point, gaya nung kanina, parang nagtatanong yata yung mga empleyado natin na may bababa ba. So since wala nasabi na may bababa sa Bricare Santa Ana, na kung saan doon talaga tayo dapat ba. Alright, so spotted another one.
So, ibig sabihin talaga no, maraming papuntang Panakan na ang ruta is yun na nga, iba-iba. Maghanap ng 500 pesos per month na pambayad, di ba? So malaking tulong yun sana sa atin yung 500 pesos, pero syempre hindi dating mag-contribute sa ating PhilHealth para just in case na magkaroon ng problema, ma-hospital, at least meron tayong kahit paano masasubsidize no, sa atin, mababawasan yung mga billings ho natin. Pero this time wala na no. Naalala ko nga nung kasagsagan ng PhilHealth fund scam or yung corruption doon, basta yung ano yung balitang ayun, yung balitang ang kinuha yung 69 billion, I mean 89 billion rather no. So 89 billion tapos binalik yung 69 billion, so nabawasan ng 2 billion, 20 billion. Pero tuwang-tuwa ang mga taga Malacanang, tuwang-tuwa ang mga tanga ng mga loyalista nga, at saka syempre mga trolls kasi yung mga yun mga trolls. Ito namang mga Pinklawan, ayun, pinupuri nila si BBM kasi daw yung nawalang 89 billion sa PhilHealth funds na inalat or para ilagay sana sa DPWH. So, di ba? Tanga lang, no? Ang para sa health, tsaka pera pa ng taong bayan. Hindi yun pera ng gobyerno, ha? Hindi yun budget ng ano, hindi yun siya Philippine funds, kundi yun talaga ay pera ng mga tao, contribution yun. So, kinuha at ilipat sa DPWH para daw pampagawa ng tulay para makapuntang hospital ng mas mabilisan. Grabe, ang bilis, ang bobo talaga. I mean, ang galing nakahanga itong si Claire Castro pagdating sa kalukuhan. Siya na talaga pinakapanalo. Kinukunik ba naman no? Yung ninakaw daw na 85, yung nawala daw, kinuha daw na 85 billion pesos na contribution sa PhilHealth ay ipapagawa daw, may kinalaman daw siya sa health para daw ipapagawa ng tulay papuntang hospital, di ba? Ang dami naman pera na trillions yung yung mga insertions nila lahat sa sumatotal, di ba, para sa mga flood control projects. So kasama yung tulay diyan sa flood control project, pero yan, ginalaw pa talaga yung PhilHealth. Grabe no, talagang isipin natin, wala sukdulo lang talaga kasamaan itong gobyerno natin ngayon. Lalo ito sa Claire, wala siyang konsensya no? Kung makapag tanggol sa kanyang amo na bangag to the max no. Parang wala silang konsensya talaga, like grabe yung kalimunyuhan, kasamaan, sumusobra. Anyway, balik tayo sa Davao City. So nakatawa lang no, na sa Davao City walang ibang iniisip ang mga Duterte kundi kung paano nila ma-alleviate ang sitwasyon ng mga kababayan nila dito sa Davao City, lalo na yung mga nasa laylayan na parte ng society. So yung dito, ang kailang iniisip is how to alleviate the life of the people, particular sa mga poorest of the poor na grupo ng mga Pilipino, mga Davaoenyo. So yun, kita nyo itong mga estudyante, sobrang nakakatuwa kasi makatipid itong mga to ng 30 pesos, 40 pesos sa pamasahe kasi libre ho ito, subsidized by Davao City government. So ganyan kagaling ang Davao City no? Duterte is the best. Tapos yung mga policy nila ang ganda, yung mga project nila gaya nito, subsidized, di ba? Syempre pambili ng millions, hundreds of millions nito ang nagiging dito, budget sa pambili ng bus, 10 unit sa China. Saan ka kukuha ng pansahod sa tao, sa mga driver and conductor, di ba? Saan ka kukuha ng mga panggasolina? Syempre sa kaban ni Juan. Doon napupunta ang pera natin, mga taxpayers money, di ba? So imbis na ibubulsa ng mga kurakot, hindi no. Sabihin natin na kunyari si Carlo Nograles nanalo dito sa Davao City, wala tayong ganito, mga taga Davao, kawawa tayo. Hindi tayo makatikim ng hindi tayo makakaramdam ng tunay na pagmamahal at serbisyo na pangmalupitan kagaya ng serbisyo ng mga Duterte. Buti na lang talaga, God forbid, hindi pinanalo itong si Carlo Nograles or else itong hundreds of millions na binili itong bus system na to, baka ninakaw lang nila no? Baka syempre siningil sila ni Martin Romualdez gawa nung napakalaki ng pundong binagsak no sa kay Carlo Nograles para pamigay as IX, tupad o ano pang uri ng ayuda, di ba? Pero vote buying pala yun. So yun lang, nakatuwa no. Sana all kagaya sa Davao City. Kaso nga lang hindi mangyayari yun kasi wala na si Tata Digong, hindi na siya presidente. Pero kung nagpatuloy lang siya as president, panigurado subsidized na lahat siguro. Nakatuwa lang. So wag kayong mag-alala, may chance pa rin naman mayroon pa namang 2028. So yan, BP Sara Duterte ang maging presidente ng bayan. O di kaya ipagdasal ninyo no
or sino ba mga talagang kung totoo man sana yung mga mangkukulam, gawin nyo na kay BBM. Alam niyo yun, kasi wala talagang nakapagod na talaga magkaroon ng presidenteng ganyan, walang ginagawa kundi puro anomalya, puro corruption, wala tayong nakukuhang mga foreign investors kasi takot na mamuhunan sa Pilipinas kasi baka nakawin lang. Congratulations mga taga Davao.